Habang papalapit ang gaganaping trillion peso march, sa linggo lumalakas din ang sigaw ng ating mga kababayan na panagutin ang mga nasa likod ng katiwalian sa flood control. Sa pagkakataong ito makakausap natin si Dr. Gary Dionisio, ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Magandang gabi, Dr. Dionisio, and welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ninya. Magandang gabi, Jack, sa inyong lahat dito sa Arangkada Balita. At kinagagala ko na maging bahagi uli ng programa nyo ngayong gabi. Opo, Dr. Dionisio, ang kasama ko po ngayon ay si Christian Bascones. Good evening, Dr. Dionisio. Sorry, nasa boat pa siya. Sige, good evening. Nga, hindi natin nakikita si Dean. Okay, Dean, unahin ko na po ito yung pautay-utay na paglalabas ng video ni Zaldico. At hindi na lang flood control projects ang tinatalakay niya ngayon. Maging si House Majority Leader Sandro Marcos, idinawit na rin niya sa budget insertions at maging si First Lady Liza Marcos. Ano po ang basa niyo dito? Well, it's really a bad script. Para siyang isang Netflix series na hindi kumikita. Dahil una, may problema sa inconsistencies, may problema how it was written, may problema how it was delivered. Yung mga ebidensyang ipinakita niya ay kaduda-duda, lalo na nung sinabi niya na hindi siya kumikita sa lahat ng mga transaksyon ito. So I think this is the dagger in the heart, kumbaga. Kung yun ang kanyang statement na pinanindigan niya hanggang sa kasalukuyan, kaya tingin ko may problema sa kredibilidad itong si former Congressman Zaldico. Okay, Doc, sinabi niyo po kanina, isang Netflix series na hindi kumikita, ibig sabihin po ba, hindi ito kinakagat ng mga netizens na nanonood sa social media, itong mga pahayag niya? Well, I believe so. Hindi ito kumikita, hindi ito kinakagat ng mga netizens unless doon sa mga echo chamber ng mga taong posibleng makinabang sakaling masira ang gobyernong ito. Pero more than that, halimbawa, talungin mo yung mga taong nangingisip, yung mga taong naniniwala sa evidence-based, yung mga taong nagsusuri, makikita mo yung mga problematic statement as well as inconsistencies ni Congressman Zaldico. Kaya tingin ko, it failed to generate and usher support from the people, especially at this critical juncture of our political history. Ayun nga po, sa tingin niyo po ba ay nililito na lang niya ang mga tao para mabaling sa iba ang galit ng sambayanan sa corruption? Maliban sa nililito, ito ay nag-mislead din. Kasi confusion and misleading, ang tingin ko ang formula ni Ginoong Zaldico sa kanyang mga statement. Kasi halos lahat tinuro niya na no? Maliban sa kanyang sarili. So, paano natin ito maiintindihan? So, ibig sabihin, ang gusto ni Zaldico ngayon ay iligtas ang kanyang sarili at inaasahan niya na ang magliligtas sa kanya yung makikinabang sa pagbagsak ng Administrasyong Marcos. So, I think this is very clear to everyone who carefully listens to his video statements, sa kanyang mga videos this past few days. Okay, maiba naman po tayo, Dr. Gary, no? As far as the ICI probe or processes is concerned, yung mga referrals po ba ng ICI at DPWH Ombudsman, ano po bang ibig sabihin nito? Ni-refer ba sila para sampahan ng kaso o para alamin muna kung may batayan ba para sila ay kasuhan? Yung referral ng ICI at DPWH, kailangan natin pag-usapan separately. For example, merong isang referral kasi na parang joint statement ng ICI tsaka ng DPWH. For example, kay Speaker Martin, no? Yung sa DPWH, they are using yung tainted statement ni Sergeant Gutesa na hindi maliwanag na may problema in terms of notarial processes. At ngayon, yun ang ginagamit ng DPWH. Samantalang, for example, sa ICI, kung titingnan natin, may sinasabi doon na, hindi namin makita kung meron bang direct na kaugnayan. Halimbawa, si Speaker Martin sa usaping to. So, kailangan ma-distinguish natin
paano ito fini-frame. Kasi ang ICI is only a recommending body. Wala siyang prosecutorial body, no? Although meron siyang capacity to subpoena, hindi niya kayang maghusga kung sino ba ang may kasalanan o hindi. So, importante ma-distinguish natin separately itong mga referral ng ICI at ng DPWH sa Ombudsman. Kasi at the end of the day, ang sasabi natin, lahat ay panagutin. Kung merong strong evidence, halimbawa, si Speaker Martin, si Chief Escudero, for example, dapat silang panagutin. Pero kung walang halimbawang ebidensya labang kay former Speaker Martin, so hindi dapat siyang panagutin. So yan yung mga example lang naman. So I'm just talking about an example in this conversation. Similar halimbawa kay Sandro Marcos. Halimbawa, si Major de Sandro Marcos, siya mismo ay lumapit na sa ICI para personal siyang mangingi na siya ay tawagin para siya ay imbestigahan. So I think that very courageous act is a very good signal to shore up confidence na talagang wala siyang kinalaman sa mga nangyayaring ito. Ayun na nga po, kumbaga, yung sinasabi po natin na yung rekomendasyon ng ICI at ng DPWH ay binase lang sa mga statement nitong si Gutesa, na nawawala hanggang ngayon. Parang hindi natin mahagilap kung nasan ba siya. At ito yung mga statements na sinabi niya na wala ring notaryo ng abogado. Tama po, no? So parang kumbaga lumalabas para ring parang wala rin itong mga sinabi niya sa Senado noon. Tapos dito binase ng ICI, so parang medyo po parang may kulang doon, di ba? Well, actually hindi ICI ang nag-quote sa kanya, hindi DPWH. DPWH. So sana nga importante na hopefully lumabas na siya at panindigan niya uli yung kanyang mga sinabi para ma-clarify din lahat ng kanyang mga statement doon sa Senate. Kasi if you will notice, after his so-called explosive statements o yung kanyang mga sinabi doon sa Senate Blue Ribbon Committee, wala na siya. So we're now in limbo in a sense. So from academic perspective, kumbaga nagbigay ka ng isang statement ng walang evidence-based, ng walang reference sa actual na mga nangyari. Rather a plagiarized or an invented statement, pagdududahan namin talaga natin yun. Di ba? So, ganun din ang tingin namin sa statement ni Gutesa ngayon. So, we're not saying na hindi mahalaga yung sinasabi niya, pero importante this should be substantiated at importante lumabas na siya at ipakita niya anong katotohanan tungkol sa mga nalalaman niya at ang katotohanan na hindi dapat ito ay modeled or misleading information. Okay, din Gary, na pag-uusapan natin ang kusang loob din si dating Speaker Martin Romualdez sa pagharap sa ICI. Walang anumang napatunayan, walang malinaw na ebidensya laban po sa akusasyon ni Orly Gutesa na pineke ang affidavit. Bakit sa tingin ninyo pilit na idinadamay sa pekeng impormasyon ang dating Speaker? Katulad nga sinabi ko last time, yun nga yung makikita mo maigi kung sino yung mga walang may kasalanan at this point. I'm not saying na walang kasalanan totally sila Speaker Martin o kay Sandro Marcos, but the point is, if you have the audacity, if you have the courage to, invite yourself na umapir sa mga gantong mga pagtitipon, ibig sabihin, handa mong harapin kung ano man yung mga negatibong akusasyon laban sa'yo. Kaya, importante na dapat ma-take note din ito. Ang problema nga, ang nangyari ngayon ay maraming kontrobersya. Again, ang sasabi namin from the academic perspective, we need an evidence. Kailangan namin ng ebidensya, hindi ng kontrobersya. Kung sino man ang nagkasala, panagutin natin, pero hindi dahil sa isang hearsay, hindi dahil sa isang wrong statement, but rather a clear evidence. At eto na nga po, sa gitna ng mga ito, sinabi na ni VP Sara, ready na siya na maging Pangulo kung bababa si Pangulong Bongbong Marcos. Gayong meron rin naman siyang nakaambang impeachment. Ano po ang inyong masasabi dito? At ano sa tingin nyo ang reaksyon ng taong bayan? Kasi we're very divided Baka yung iba, sige, hinaantay yan, iba galit. Ano sa tingin nyo yung general sentiment ng masa? Dalawang bagay kasi, yung pagiging Vice President, hindi ka dapat spare tire. Hindi ka rin President in waiting. But rather, you are prepared from the very beginning. Now, ang tanong, nung pinahawak sa kanya ang DepEd, kamusta ba ang performance ng DepEd?
Hindi ba parang mas bumaba yung ating category sa PISA report? Pangalawa, bakit nagkaroon ng issue sa intelligence fund? Di ba? So, kung ating titingnan maigi, kung maayos halimbawa, sa simpleng reporting, kung sa simpleng reporting lang ay hindi mo naayos, what more dun sa mga complex issues na haharapin mo. So, yun yung mga problema, no? Siyempre, alam natin, na-impeach pa naman si VP Sara. No, hindi naman natin pwedeng ipagkaila na she was impeached by the House of Representatives, no? And therefore, nakita yung karamihan ng mga problema niya. Unfortunately nga lang, yung Supreme Court ang nagsabi, may problema dun sa proseso ng impeachment. Pero hindi sinasabi ng Supreme Court na hindi siya impeach. Di ba? Tandaan natin yun, ha? Walang sinasabi ang Supreme Court na invalidated ng impeachment niya. Sinasabi lang yung process, no? So, I think this is also something that we need to understand further. Kaya kung handa na siya, parang halimbawa, meron tayong estudyante na handa mag-report, pero yung sa unang report niya ay palpak pa lang. Siya pa rin ba ang pag-reportin mo sa klase? I don't think so. And din, para lang malinaw, no, since na-impeach na nga siya, di ba? Medyo nga nakakagulo kasi, hindi kasi nag-prosper, di ba? Kumbaga, tama po kayo, impeach siya. Can she be the next president sakaling may nangyari sa presidente? Ganon? Pwede po ba? Kahit impeach ka na? Sa ating konstitusyon naman kasi ay, ang sinasabi naman kasi, siya ay impeach, pero hindi pa siya tatanggal sa pagiging vice president. No? Kasi ibang bagay yun. No? At ang magagawa sana yun, yung impeachment court. Unfortunately, hindi nag-proceed ang impeachment court dahil nga sa naging desisyon ng Supreme Court. At of course, siyempre, alam naman natin, medyo nilaro yan nila former Senate President Chis Escudero, kaya ang tagal. No? So ang tanong lang ng taong bayan dito ay yung siya ba talaga ay handa para dito. Sabihin niya handa, posible, but at the point is, kung ating pagbabatayan nga yung kanyang past performance, mukhang may problema. Kaya importante na dapat handa din tayo na kung ang papalit lang sa atin ay may problema pa, so baka pwedeng dapat nating tingnan ano yung other options na available meron sa atin. But of course, wag natin pahawakan ng ating konstitusyon. Alright, Din Gary, no? Speaking of former Senate President Chis Escudero, ano po ang reaksyon ninyo sa pahayag ng COMELEC na walang nilabag sa election code si SP o former SP Chis Escudero sa pagtanggap niya ng 30 million pesos na campaign contribution mula kay Lawrence Lubiano? Alam mo, medyo meron akong doubt. Hindi ako abogado, pero somehow, at least, napanood ko yung hearing nung nangyari nun sa House of Representatives, nung tinanong ni Akbayan Representative Chel Jokno, si Mr. Lawrence Lubiano, kung siya ba talaga ay nagbigay ng 30 million. No? Sinabi niya 30 million, pero buti na na-quote siya ng isang lawyer niya, sinabi niya na galing sa kanya. Pero sa batas kasi, may tinatawag tayo na piercing the veil of corporate identity. So parang hindi mo pwedeng ihiwala yung sarili mo dun sa korporasyon. At lalo na kung ang gagamitin mong dahilan ay isang illegal na dahilan. Halimbawa, tulad nito. Kasi from the very beginning, maliwanag sa ating tawag ito, election code na hindi dapat magbigay ang sino mang mga kontratista na merong kontrata sa gobyerno. Kasi very obvious, there is a conflict of interest. So, halimbawa, sino bang maniniwala na ang pera ni Rubiano ay sarili niyang pera at hindi hiwalay sa korporasyon na siya rin ang may-ari? Diba? Baka pwedeng maganda yan, tingnan ng BIR. Ano ba ang asset ni Mr. Rubiano at silipin sa SEC kung siya lang ba talaga ang sole owner ng korporasyon to. Kasi kung sole owner siya, again, I think it will be applicable na dapat i-apela ng sambayanan yung naging decision ng COMELEC na simpleng ina-absolve to si Senator Chis Escudero kasi very obvious naman talaga, okay, no? Na may conflict of interest. Opo, and finally din, Gary, this weekend sa Linggo, ang Trillion Peso March. Sasali po ba kayo at ano ang siguro paalala natin sa taong bayan mula po sa inyo dyan sa School of Diplomacy and Governance ng LaSalle Benilde? Yung De La Salle Philippines at ang
De La Salle College St. Benil, in particular yung Subdiplomacy Governance, ay kaisa ng ating mga mamayan, no? Para sa nalalapit na trillion peso march, no? Dahil kami ay isang Catholic institutions, maliban sa Catholic institution, naniniwala kami na dapat talaga sa panahon yon ay managot ang lahat ng may kinalaman. Tigilan na natin yung culture of impunity. Tigilan na natin yung pag-aarbor ng mga politiko para i-absolto sila. Pero importante ang due process. Importante ang ebidensya. So we're calling everyone, mga Katoliko, hindi Katoliko, na naniniwala na ang accountability at transparency ay hindi dapat special, kundi rather norm ng mga politiko ng bawat isa. Ang nangyayari kasi parang kung sino accountable, sino transparent, parang nagiging special sila. Hindi dapat ganoon eh. Kasi from the very beginning, they should be a normal characteristics, no, or process or activities ng mga politiko, yung pagiging accountable sa kanilang mga ginagawa. So we called everyone to peacefully join at also watch their ranks para iwasan din natin na posible tayong pasukin ng mga ibang individual na ang layunin ay guluhin itong trillion peso march. Ayan nga po, kailangan maging mapagmatsyag na tayo ay nasa tama at walang nilalabag, no? Tayo sa batas o sa ating konstitusyon. Maraming salamat po, Dr. Gary Dionisio, sa inyong oras. Ay, maraming salamat din, no, Christian at Nina Corpus. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you, Dean.